Sa nakaraang episode, bumili ako ng sariling gawa na Lamborghini. Nagkaroon ako ng ilang problema dito, pero nagpasya akong magmaneho ng 1,000 kilometro gamit ito. Sa totoo lang, hindi ko talaga ito pinlano. Maraming problema at pagsubok ang naghihintay sa akin. Napilitan akong maghukay sa putik at ito ang kinalabasan. Yahoo! Kaunti na lang natitira. Oh, Via, matagal ka namang hindi napupunta sa ospital. Anong sinabi mo? Isa kang tanga, kailangan mong magpagamot. Bakit bigla? Ano bang pinagsasabi mo? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Oo, kasi bumili ka ng sira-sirang kotse na hindi naman talaga tumatakbo. Kahit tawagin mo pa yung Lamborghini. Lamborghini nga yan. Pero ang mga ganyang proyekto, dapat sa taglamig, itinatago mo sa garahe, sa mainit-init na lugar man lang. Nako, lagi na lang may dahilan. Kita sa boses mo ang inggit di ba? Bakit ko itatago sa garahe yan? Hindi ko pa nga sinasara ang season, grabe. Tapos na ang season. Para sa akin, hindi pa tapos. Araw-araw akong nagmamaneho ng sasakyan na to. Kahit saan gusto ko pumunta, kaya kong magmaneho ng 1,000 kilometro gamit to. Oo, imposible naman yun. Anong imposible? Ba't ka tumatawa? Handa akong makipagpustahan sa'yo. Sige, sige. Siyempre, pustahan tayo ng 1,000 dolyar. Kung makakalakbay ako ng 1,000 kilometro gamit ang gawa-gawa kong Lamborghini na, to, may utang ka sa aking 1,000 dolyar. Sige, tara na. O, pustahan na ito. Ibig sabihin, ngayon aalis tayo papunta saan? Sa Kazan. Sa totoo lang, mag-comment kayo kung taga saan kayong lungsod. Baka bisitahin ko rin kayo. Gusto kong malaman kung saan tayo pinapanood ng mga taga-subaybay. Sa totoo lang, kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung mahilig kayo sa mga ganitong masaya at nakakatawang mga segment, mag-subscribe na kayo ngayon din. Alis na ako gamit ang Lamborghini. Naayos at nabago na lahat, mga kaibigan. Nasaan si Vanya? Vanya! Vanya! Meron akong napakagaling na mekaniko. Siya ang nag-ayos ng lahat para sa akin, ginawa niya ang lahat. Naalala niyo nung nag-overheat kotse ko at may dala akong huka? Sana may huka ngayon. Huka, mga pare, huka. Anong gagawin natin? Mekaniko, pasok. Pwede bang manigarilyo? Ayan, inayos na ni Vanya lahat. Inayos na ni Vanya ang lahat. Nilabas ko na ang huka sa loob ng sasakyan para sa'yo. Hahaha. Sa madaling salita, ngayon ang makina ng ating Lambo ay may ventilasyon mula sa Niva na may sapilitang pagpapalamig. Kaya ito ang tunay na Russian Lamborghini. Lobo at pula. Hahaha. Pulang lobo. At sa loob, pula talaga siya, walang biro. Pulang lobo. Hindi nakikita ng subscribers. Baka isipin nilang bangag kami. Pero totoong pula yon sa loob. Tara sa Kazan. Oo. Ano yon? Hahaha. Alis na tayo, ibig sabihin. Oh, ayos lang. Grabe, parang ang bagal ng takbo nito. Bakit ang bagal ng takbo nito, ha? Bok, bakit ang bagal ng takbo? Vok, nahuli ko ang daga, nahuli ko ang daga. Totoo? Oo, buhay pa. Hahaha. Sabi ko, pulang bulk, delikado sila. Totoong buhay na daga. Nakikita ko ang daga pero parang patay na siya. Hindi, gumagalaw din siya ng buntot niya ng ganyan. Hindi gumagana ang mga gulong ko. Pangkarera pala ang mga to, kaya dapat mabilis kang magmaneho sa niebe. Vanya, lagyan mo ng tornilyo ang mga gulong para mas kumapit. Bawasan din ang hangin. Oh, bawasan. Malalason ngayon ang lobo daga. Sige, bahala na. Ganito na lang tayo aalis. Kailangan nating magmadali. Kapag mas malakas ang ikot mo, mas bibilis ang takbo, sa tingin ko. Ayos, walang problema. At kapag sa niebe, dadaan siya ng malambot. Ay, grabe. Sa niebe, makakadaan siya ng maayos. Sigurado ako, malambot. Kasi ang niebe, nagpapalambot talaga. Lahat nilagyan ko ng aksi ng may saya. Grabe naman. Ayos, ha? Ano ito? Paano nangyari to? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga ito plano. Pwede pa bang ulitin? Ay, grabe. Oh, operator, umalis ka muna. Ano ba ito? Anong nangyayari? Paano nangyari to? Hindi ko talaga ito plano. Susubukan ko ulit ngayon. Ay,
Grabe. Kinulang talaga sa liko. Sige, ayusin natin. Ayos lang, dahan-dahan lang. Ngayon walang kalokohan. Papasok at lalabas lang tayo sa teritoryo ng base. Oh, grabe. Ano ba yan? Paano nangyari yun? Oh, nagawa ko rin. Ayos. Amoy na amoy siya. Mukhang sasama na sa akin ang pulang lobo ngayon. Ay, grabe. Nasarahan ko pa yung daan. Pasensya na. Sige, tuloy na tayo. Ayan, maayos na. Kalmado tayong umaalis. Ay, ganun pala. Grabe. Bakit ba laging bumubukas ang pinto? O, ayan. Nasa asfalto na tayo. Oo, grabe naman. Ano ba to? Palagi akong natatangay kung saan-saan ha. Ano bang meron sa pintong to? Ayun, ayos na. Sa totoo lang kailangan talagang palitan yung goma. Oo, dapat bumili ng bago, grabe. Gusto ko sana ngayong taglamig kumuha ng mas maganda alinman sa quad bike or snowcat. Nadudulas tayo, kaya dahan-dahan lang at huwag magmadali. At kalmado lang, mananalo ako ng 1,000 dolyar, operator. Kapag natapos ko ang 1,000 kilometro. 1,000? Ay, hindi nga yata natin matatapos kahit 1 kilometro. Ang di maganda sa Lamborghini, walang climate control. Sa taglamig, malamig talaga kapag nagmamaneho ka. Bukas ang pinto, oh. Sige, isara mo ng maayos. Maayos, isara mo. Ano ka ba? Kailangan mo munang ipasok ang salamin sa uka. Tanggap-tanggap, tulungan nyo ang operator na isara ang pinto. Sinira niya ang pinto ko sa Lamborghini. Wala akong sinira. Sinira mo ang pinto ko. Bilisan nyo mga pare, rescue team, tanggap. Ito ang mekaniko ko, si Bangka. Sa operator, hindi sa akin. Huwag mong hawakan ang pinto ko. Sa operator ako nagsasalita. May pinto rin naman ako. Panya, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Isara mo ang pinto para sa operator. Ganyan ang mga mekanismo niya. Kung sarado, sarado talaga. Sige, tuloy tayo. Ang pinaka-importante ay ang tunog. Oo, at ang pakiramdam na ibinibigay sa'yo ng sasakyan na ito. Lahat ay nagsulat tungkol dito. Grabe, ang dami talagang komento. Sobrang dami ng komento. Napakarami tungkol sa manibela na galing daw sa Audi. Ano naman ngayon? Kung hindi mo alam, kaya ko rin maglagay ng manibela ng Volvo sa Jiguli o kahit ano pa. Mga bahagi lang yan na pwedeng palitan. Sabihin mo pa, gaya ng ginawa natin noon sa Zaporolets na may nakasulat na Ford. Ford daw. Mustang ba yun o parang ganun? Oo, nangyari rin yon. Mapapanood nyo sa video na ito. Basta, alam ko ang mas mabilis na daan para makalabas tayo agad sa highway. Kailangan nating magplano ng ruta, di ba? Siyempre, hindi talaga para sa mga kalsada natin ang suspension. Sayang lang. Ilalagay natin dito. Ay, nako, sandali lang. May sarili namang navigator dito pero hindi ko talaga alam paano gamitin kung tutuusin. Kailangan yata, grabe naman. Sige, paano ba magpatugtog ng musika dito? May parang tumutunog dito sa atin. Bakit parang naging malakas ang paghatak? Pansinin mo yung mga salamin. Pakinggan mo, sabi mo nga, hindi ako makakatakbo kahit 1 kilometro. Pero tingnan mo, malayo na talaga ang narating natin. Ang dami na. Mga 2 kilometro sigurado na ang tinakbo natin. Grabe naman. Pati ilaw ng camera natin na nasisira pa. Ano yung mga tunog? Baka may sira sa gulong. Dito tayo titigil. Parang may malakas na pag-ugas sa kaliwang harapang gulong. Ay, grabe. Nako po. Tara, tingnan natin kung anong nangyari doon. Ano na namang nangyari sa'yo dyan? O, kakalimang kilometro pa lang tayo. Tapos tingnan mo na naman. O, kita mo, ano yan? Ayan na naman, lumuwag ang gulong at nagkalat ang mga tornilyo. Ano ba itong kalokohan na to? Bakit palaging may problema sa tornilyo?
Hindi dapat gumagalaw ng ganito ang gulong, pero may mekaniko naman ako. Siyempre, 1,000 kilometro, pero hindi ko sinabi kung paano ko gagawin. May hintuan, dahan-dahan, kasama ang team ng mga mekaniko. Sa loob ng 10 araw, siguro mas mabilis pa. Kalmado lang, lampas 5 kilometro kada oras ang takbo natin. Ay, grabe. Umalis na yung tropa, mga 20 minuto na para kumuha ng tornilyo. Iniwan nila ako dito mag-isa sa lamig, kasama ang Lamborghini. Nasaan na kaya sila? Wala na yung mga tropa, iniwan nila tayo. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo, operator, salamat sa'yo, salamat sa napakagandang challenge na to. Gusto ko lang ipaalala na binili natin ang Lamborghini na ito ng 5 million rubles at nahanap pa sa underground parking. At hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala yung challenge mo. Pero dahil dito, kahit papaano mababawi ko yung ginastos ko. Kung dati 40 o 50 million rubles lahat, ngayon may hurakan na 28 milyon lang. Grabe, parang rocket ang kulay. Paborito ko siguro berde. Kayo, anong paborito nyong kulay? Ilagay nyo sa comments. Parang kulay langit, malinaw. May uros din dito. Mas interesado talaga ako sa ganitong mabababang kotse. Oh, halimbawa, yung itim. Aba, sobrang astig na nito. Hurakan na nagkakahalaga ng 46 na milyon. Sa tingin ko, dapat makukulay ang ganitong kotse. Ayan na ang tropa ng lahat ng mekaniko ko, mga gwapo talaga. Ganyan din tayo makakatakbo ng 1,000 kilometro. Kalma lang na ikakabit ang klem. Sige, tuloy lang tayo mga kaibigan. Wala talagang problema. Wow. Tara na, sige. May alam akong isang shortcut para mas mabilis tayong makalabas sa highway. Kasi alam mo na, mahigit 1,000 kilometro ang biyahe natin papuntang Kazan sa highway. Ayun na naman, parang may kumakalampag na naman. Pwede namang umabak ng kaunti, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Opa. Oo. Gets mo, parang hindi tayo nagmamaneho, parang lumulutang tayo. Sa magandang paraan, gets mo ba, operator? Hindi ba, hindi ko gets. Bakit? Hindi mo ba gusto magmaneho ng Lamborghini? Ang lamig dito. Oo, grabe talaga. Parang nasa kahon ng lamig. Ang lamig, lahat nanginginig. Ay, grabe naman. Okay lang, paglabas natin sa highway, aandar na yan. Ngayon, dahan-dahan lang tayo kasi nasa syudad tayo. Alam mo naman, delikado. Pero kapag naka 100 kilometro na tayo, ayos na yan, pangako ko sa'yo. Hindi aabot doon. Aabot yan. Ganyan din sabi mo dati sa 1 kilometro, pero naka 5 kilometro na tayo. Paglabas ng syudad, bibilis tayo ng 100. Alam mo, sasabihin ko pa sa'yo, mag-shortcut tayo papunta sa highway. Liliko tayo pakaliwa ngayon at dadaan tayo ng mas madali. Tats. Ayun, ang bitahan ng baka, 25,000 kada tonelada. Hindi nila tatanggapin ang sasakyan mo doon. Bakit? Kasi gawa yan sa carbon, hindi sa metal. Sabi mo nga, magaan ang carbon at mas mahal pa yon. Carbon kasi, hindi metal. Parang basura lang. Nagkawatak-watak na naman tayo. May problema talaga ako sa mga likurang gulong. Ano ba to? Kailangan nang tumigil. Grabe naman, ano ba to? Dahan-dahan lang. Pit stop na naman. Kada 5 kilometro may pit stop tayo. Ayos lang tayo. Ilang kaya ang pit stop natin kung ganon? 1,000 hatiin sa 5. Kaunti lang. Hayaan na lang nating bilangin ng mga subscriber. Hindi ako naniniwala sa operator. Tapos na ang pit stop. Tara na ulit. Oo. Sige na, tara. Nakalis na tayo sa pagkakastop. Isa pa. Atras. Ganyan, dahan-dahan lang sa unahan. Oh, ha. Sige, tuloy na tayo. Sundin natin ang mga patakaran sa kalsada. Palaging magbigay daan sa lahat. Sige, magbigay daan tayo. Ayos lang, anong problema? Lahat ay nakalabas na sa asfalto. Dito, hindi dapat magkaroon ng problema. At ngayon, dumadaan na tayo dito sa bahaging ito kung saan ako magkukat ng daan at lalabas sa kalsada. Wala na tayong magiging problema ngayon.
Sa totoo lang, sumasabay lang ako sa trapiko at hindi ako nakakaabala sa iba. Hindi naman, ano ba yan, lahat natutulog, pati mga kasama ko. Ay nako, lahat ng mata na sa akin. Ang saya at ang ganda ng lahat. Ano bang magagawa mo? Ayos lang ang lahat. Ayos ang lahat. Ganito, sige sandali lang, bakit hindi siya umaandar? Ayos, mabuti. Sandali, dahan-dahan. O tapos na, nakababa na tayo. Ayos na ngayon. Ayan ang mga riles. Nako mga riles, dahan-dahan lang. O, ayos lang. Okay lang lahat, dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang sa pagdaan. Maayos naman ang takbo natin. Grabe, ang laki ng lubak na yon. Pero ngayon, dadaanan ko to ng kumpiyansa. Wala sa akin ang mga lubak na yan. Pinto. Grabe, nagsisimula na ang pinaka nakakatakot na parte ng kwento. Paakyat na sa burol. Kalma lang. Maayos naming nadaanan. Heto na ang labas papuntang kalsada. Sige, dahan-dahan lang. May humps tayo. Dahan-dahan lang. Walang pagmamadali. Maingat tayong lumalabas. Ganito lang. Ayun na, tapos na. Pwede nating sabihin na nasa kalsada na tayo. Halos nakalabas na tayo sa intercity na kalsada. Ang galing. Sige, ayos. Ang ganda. Yuhu. Kaunti na lang natitira. Tara na mga kaibigan. Ganito tayo maglalakbay. Kalma lang. Walang kahit anong problema. O, ayan na, operator. Nag-alala ka pa. Nasa highway na tayo. Masasabi natin, diretso na lang papuntang Kazan. Mga 970 kilometro pa. At andun na tayo sa destination. Sige. Itatakda ko na ang ruta sa navigator at magiging malinaw na ang lahat. Sige, ginagawa na natin ang ruta. Tara na. Batay sa inyong kasalukuyang average na bilis, ang tagal ng ruta ay 3 araw, 18 at 49. Ilang araw? Wala akong pakialam kahit gaano katagal ang biyahe. Ayos lang sa akin. Para sa $1,000 walang problema sa akin ang bumiyahe. Kailangan lang nating dumaan at bumili ng pagkain. Kaibigan, tayo'y nasa highway. Nakakatuwa pero ayos lang. Pauwi tayong dahan-dahan at magiging maayos ang lahat. Ay, grabe. Oo, pwede tayong mamatay ng ganito. Grabe naman, nakakagulat. Oh, bakit siya parang natitinag? Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Sige, kalma lang tayo habang nagmamaneho. Dahil ito sa basang goma, gets mo? Kaunti lang, mahina ang kapit ng gulong ko. Kaya dahil sa basang goma, dahil ba sa summer na gulong? Dahil sa summer, all season naman to, basa lang talaga. Ay nako, Sige. dahan-dahan. Grabe naman. Bakit parang hinahampas-hampas siya ng ganon? Grabe naman. Ay nako. Sandali. Kailangan nang umalis. Sige, paalam na. Nangyari na ang kinakatakutan ko. Naubos ang gasolina. Mali ang compute ko sa konsumo. Ang bilis kasi. Alam mo bang bawal magmaneho ng ganyan? Minsan lumiliko ka sa kaliwa o kanang delikado yan. Makinig ka, kalma lang. Nagmamaneho ako ng 1,000 km. Malapit na tayo. Pwede na siguro. Gusto mo bang aminin kung kaya ko ito at ibigay agad ang panalo kapalit ng 1,000 ngayon? Tatapusin ko ito ng maayos. At saka sa kahit anong kaso naubusan ka na ng gas at hindi ka na makakaalis ngayon, gets mo? Bakit hindi ako makakaalis? Paano ka aalis? Magdadala ako ng gasolina. Para sa sarili ko, ibubuhos ko, tapos na, chikipuki. Saan mo dadalhin yon? May naisip ako. Dito sa gubat, may tago akong gasolina, ha? Tago. Tara, ipapakita ko. Sa tingin ko, dapat tayong pumunta doon o sa malapit lang dahil delikado dito. Totoo yan. Sinadya akong magtago ng gamit dito kasi maraming hayop dito para walang magnakaw. Gets mo?
Takot lahat sa mga hayop. Pero doon tayo dapat pumunta. Hindi gumagana ng maayos ang kumpas. Via, pwede mo bang sabihin kung ano talaga ang hinahanap natin? Kasi sa'yo, hindi na namin alam kung ano ang aasahan. Naghahanap tayo ng kagamitan. Kagamitang makakatulong sa atin kumuha ng gasolina at makabalik kay Lamborghini. Bago lumubog ang araw sana at dapat nandito lang yon. Oh, ayun, iyon ang aking palatandaan. Tingnan mo, ito yon. Isa ito sa mga paborito kong kagamitan. Ito ang motoboloto. Dito ko ito itinago para kung sakaling kailanganin. Oh, tagsibol na. Bakit natunaw na lahat? Anong kalokohan to? Sino? Paano mo hinahati-hati ang kagamitan mo ayon sa koordinado? Paano kung lumipas ang isang taon? Paano mo ito mahahanap? Kalma lang, ako lang naman ang nakakaalam ng mga koordinadong yan. Akala mo ba, paano napupunta sa mga auction ang dami ng kagamitan? Oo, ganyan nila tinatago ang gamit tuwing taglamig o anumang panahon. Tinatamad na silang balikan, kaya binebenta na lang yung mga koordinada sa auction. May playlist kami tungkol dyan. Grabe, tanga lang ang bibili niyan base sa coordinates. Kalma lang, kalma lang. Ikaw, bakit ka ba ganyan, operator? Bakit ka ba ganyang kasalbahe? Nakahanap ako ng paraan para makakuha tayo ng gasolina agad-agad. Pero ikaw, gago ka. Ni hindi ka man lang makatuwa. Ayusin natin to ngayon. Ganito lang, ganito lang. Oh, pwede namang subukan lahat. Aray. Gumagana. Pero wala itong atrasan. Puro abante lang, walang urungan. Tara na. Hindi ko pa nasubukan sa taglamig. Pero sabi, okay daw kahit taglamig. Bangin, bangin. Oh, sige, sige. Huwag kang mapahiya. Ako pa mismo ang nag-assemble sa'yo gamit ang sarili kong mga kamay. Sa video na ito, ako mismo ang gumawa ng ganda mo. Ayan, ganyan. Ganyan dapat. Tara, tuloy tayo. Oh, maayos ang takbo. Opa, opa. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Ayun na naman yung Jatlopa Pass. Nako. Ay, grabe. Kusmar Yosef. Ay, aray kubo. Nawala ang kambyo. Hindi na pumapasok. Mukhang napalakas ang talong ko. Baka may nangyari sa transmission. Sige. Interesante. Ito ang transmission pero nakakaabala ito sa pagmamaneho ko. Ay, nako po. Pero hindi naman ito ang problema. Hindi sa transmission ang problema. Grabe naman. Sa totoo lang, hindi pa ako nakaranas ng ganito. Kaya nating ayusin ang transmission. Pero ang gear, hindi ako sigurado. Ayos, parang kalahati ng kadena ay nasa lugar na. O, ganun nga. Lahat ay tumalon, natanggal at bumalik ulit. Totoo yan, maluwag na ang kadena ko. Pero hindi pa rin ako natutulungan tapusin ang nasimulan ko. Medyo maluwag lang ng kaunting kita naman, oh. Uy, eksperto ka pala, ano? Eksperto, ang mahalaga na ayos ko na. Kailangan na nating lumabas sa kalsada, malapit na tayo. Pupunta tayo para kumuha ng gasolina dahil wala na tayong magagawa. Hindi ito pinaka-komportabling posisyon para makaalis. Ang baho ng kahon na to, tagabal siya sa akin, kung alam nyo lang. Mahilig ako sa motorsiklo, madalas akong pakiusapan ng subscribers sa comment. Gawa ka ng videos tungkol sa motorsiklo at gustong-gusto ko sila. Clutch, preno, wala na talaga. Ayan oh, tingnan mo yung clutch ko. Ang ganda, di ba? Oo, ngayon talaga, sa totoo lang, itong kahon na to, bakit pa kailangan to dito? Ay, grabe. Paano natanggal yung katawan? Para saan ba talaga itong kalokohan na to dito? Sandali. Akala nyo ba madali lang magmina? Hirap nga akong pindutin ng gas. Hindi ko pa magamit ang Kickstarter dahil dito. Ayun, gumana na. O, panalo ako. Bakit? Dahil lagi kong nakakamit ang gusto ko. Hindi natin itatapon, gagawin nating tropeo tapos ibebenta sa junk shop. Putang ina. Oh, may dumaan na minus dito. Nadikit ko yung plus sa switch at nakuryente, dumaan pa sa katawan ko. Ayos. Sige. Lahat tayo para kumuha ng gasolina.
nagawa na. Tili-tili Tralibali, hindi namin yan napag-aralan, hindi yan ibinigay sa amin. Tara, tuloy tayo. Doon tayo, sa kabila ng clearing na yan. At nandun ang ating Lamborghini. Ang aking Lamborghini. Ayos lang, maayos ang takbo. Ay, grabe itong makina. Wow, wow, yan ang gusto ko. Ganyan. Nalaglag na, marunong na talaga akong mag-ayos. Ganito, nahanap ang neutral, pinaikot ang gear, ganyan lang. Pataas muna, nadali ang daliri ko sa kadena, masakit. Pinakamagandang trabaho sa mundo. Kalma lang, walang problema. Sige. Sige. Eto. Pwede kayong mawalan ng daliri dyan, mga Ginoo. Hindi ko na itutuloy, nakakatakot. Ano ang ginawa niya? Anong ginawa ko? Sige, walang problema. Huwag nating sirain ang kalikasan. Hindi ako mayabang. Marunong akong umatras. Nalaglag na naman ang kadena, nakakainis na talaga. Kalma lang tayong nagpapatuloy, nag-e-enjoy tayo. Oh, ayan na. Kung tama ako, diretso lang ang daan mula dito at makakarating tayo sa pinaparadahan ng Lamborghini. Medyo mahirap na, pero nakarating din tayo, nandito na tayo. Ayun, nandoon ang baryo. Siguradong sigurado ako. At sa likod ng baryong yan, sa kanan nito, nandoon ang kalsada. At doon sa kalsadang yon tayo naubusan ng gasolina. Wala ka bang napapansin na kakaiba? Ano? Na may napakalaking ilog dito. Yelo yan. Oo nga. Paano ka dadaan dito? Akala ko nagyelo na. Wala na talagang ibang paraan. Grabe, delikado to ah. Pero dadaan pa rin ako, ayos lang yan. Paano? Malulunod ka dito, tanga. Ano, sira ulo ka ba? Tingnan mo at matuto, Bagito. Mas grabe pa ang dinaanan ko. Kailangan nating bumalik at lumiko sa gubat. Hindi. Makakadaan tayo ngayon. O, tara na. Dahan-dahan. Ingat. Opa. Bakit ayaw niyang umandar? Matigas ang yelo sa unahan. Walang problema, kulang lang tayo ng full drive. Ang saya sana kung meron. Sa maliit na balsa, lulubog tayo pareho. Mukhang matatagalan ito. Mukhang imposible ito. Tignan mo ang sarili mo, parang palaka ka. Mas matagal kaysa sa plano ko. Sana may ice pick ako sa unahan, gets mo. Paano natin ito huhugutin? Tahimik lang. Kung mahila mo lang ako ng kaunti pa atras, makakapasok sana ako agad. Pasok ka na nga agad dito. Hindi, ang ibig kong sabihin, kung makakakuha ako ng bilis sa tubig, baka mas madali akong makadaan o baka pwedeng subukan sa kabila kung saan mas matibay ang yelo at makakadaan ako nang hindi ito nababasag. Imposible ba yon? Hindi ko alam paano ka makakaalis dyan pero gagawa ako ng paraan. Makakatalon ka naman. Oo, pero di mo madadala ang motoboloto. May dala akong gamit para dito. May gasolina ako, sindihan mo ang yelo para matunaw at makadaan ka. Magandang ideya rin naman yan. Tatanggal ang kadena. Paano kaya nawala yon dito? Anong gagawin ngayon? Nako. 1,000 kilometro ang lalakarin. Kailangan kong maglakad. Mga taga-subaybay, isipin nyo na lang na parang natawid ko yung kabilang pampang sa paglangoy. Mag-iwan kayo ng komento. Wow, ang astig! Ngayon, buo na ito at may gulong na. Dati, may konting pag-asa pa ako, pero ngayon wala na talaga. Hindi ako nalunod. Ayos na yon, di ba?
Kung may sagwan pa, makakapagpatuloy ako sa biyahe. Medyo nagkamali ako ng kalkula. Akala ko makapalang yelo, hindi mababasag. Dito nga nabasag, pero doon hindi naman. Kukuha tayo ng gasolina at maglalakad. Ang mahalaga, lumulutang pa rin ang motoboloto. Yan ang maganda. Oh, ayos, maganda. Nako, etong motoboloto, hayaan na muna natin siyang lumutang dito. Naintindihan namin, hindi siya mawawala. Isusulat ko ang koordinado at babalikan. Punta muna tayo malapit. May daan ba palibot sa ilog? Oo nga. Oo, pwede tayong dumaan doon. Bakit hindi tayo dumaan doon? Mas matagal kasi doon. Gusto ko sanang mag-shortcut. Tingnan mo, dito lang siya iniwan. Oh, dito mismo. Nasaan ang Lamborghini? Ay, grabe, astig. Henyo ka talaga. Ninakaw at tinangay sa araw. Grabe, wala na, tapos na. Oo, ikaw ang kumuha, operator. Siguradong sigurado ako. Kasama kita buong oras na yon. Eh, di isa sa mga barkada mo para ilaglag ako, di ba? Oo nga, sino pa ba ang gagawa nun? O siya, sige na, $1,000, aminin mo talo ka. Ayos ang challenge, Palam. Natalo ka ng pera. Sandali. Sino nagsabing di ko kayang magmaneho ng 1,000 kilometro? Kukunin ko ang gasolina, ibubuhos sa motoboloto, lalabas sa putikan at magmamaneho ng 1,000 kilometro gamit to. Gets mo? Ang pustahan ay tungkol sa Lambo. Iba na talaga to. Hayaan na lang magdesisyon ng mga kaibigan taga-subaybay at manonood. Mag-comment kung gusto nyong makita ang 1,000 km sa motoboloto. Huwag kakalimutang i-like ang video. Kapag nakaipon tayo ng 30,000 likes sa video, na to, agad naming ilalabas ang episode ng 1,000 kilometro. Kasama nyo ako si Biasislav Ismailov o Buhay Via. Isang araw lang, 3 sasakyan agad.